Mga Kawikaan, chapter 3, verses 9 and 10. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harapan ng Panginoon.
Tayo po'y manalangin. O Panginoon, masaganang kagalakan ang nasa aming mga puso sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na ikaw ay narito. Bayaan mo naman, O Ama, na itaas namin, walatiin at itaas ang iyong dakilang pangalan sa buong sanlibutan sapagkat ikaw ang nakapamamayani sa buong mundo, Ma. Bayaan mong itaas namin ang iyong dakilang pangalan at ngayong umaga, duwalatiin ka namin sapagkat ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Ating pong sambitlain ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Shenawa.
Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. Ayan, batiin po natin ang ating mga katabi. Magandang umaga, kapatid. Mas maganda ka pa sa umaga. Ayan. Ngumiti ba? Amen. Hindi daw. Okay. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Are we ready to praise and to worship our Lord? Amen. Ang hina naman, are you ready? Amen. Purihin po ang Panginoon. Let's praise God. Because today is a very special day. Bakit kaya? This is a special day because today is celebration of first fruit. Ayan. So, nais po nating ibalik sa Panginoon lahat ng mga bagay na ibinibigay niya. For a year, last year, He's blessed us with so many. Tama po ba? Pinagpala po tayo ng Panginoon. Yes, meron pong mga pagsubok, may mga trials. However, each day, we are assured that God is faithful. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. This is an old song. Nakita ko si Bam. Si Kayla, okay? So, let's praise God and let us worship the Lord as we gather here today because we know that today, God is with us and He's blessed us all the more. Amen? Amen. Let us praise God. Tayo pong lahat ay umawit. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon in spirit and in truth. Sama-sama po tayo. Come on, everybody, let's sing. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Tayo pong lahat. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Everybody, let's sing. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy shall never come to an end. They are due every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Hallelujah. We praise you, Father. Ulitin po natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy shall never come to an end. They are due every morning, new every morning. Great is thy faithfulness,
Father. Great is thy faithfulness. We praise you, Lord Jesus. We thank you. We glorify you today, O God. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala. Tunay, Ama, na nais naming ibalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, despite the fact that we feel unworthy sa harapan mo, Panginoon. However, your love, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay patuloy na nagpaparamdam ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan, ng iyong kagalingan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka, O Panginoon. We thank you. We praise you. We worship you in spirit and in truth. Palakpakan po natin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah. Sabi nga po, ang Lord looks into our heart. Tinitingnan ng Panginoon ang ating puso, ang ating kaloob-looban. Minsan, yung panalangin natin, akala natin ang sagot ng Panginoon. Hindi. However, ang reason pala kung bakit there's a delay in God giving us what we are praying for is because God is preparing us for that thing that we wanted to have. Hinahanda tayo ng Panginoon for us to be ready, for us to be more mature, and for us to really be the person that He wants us to be. Sa sandali pong ito, nais kong samahan ninyo ako. Please join me as we sing and as we offer. Lord, I give you my heart, Lord Jesus. I offer this life to you, Lord Jesus. Ito po ang nais kong ibigay sa iyo ngayong taong ito. Let's praise God. Please sing with me. Ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Ama. Maraming salamat po. This is my desire to honor you. Hallelujah. Lord, with all my heart, I worship you. Yes, Lord, we worship you, O God. We thank you today. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, everybody, let's sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. We praise you, Father. We thank you. We worship you, Lord Jesus. Sure enough, Lord, you are the great provider. You are everything for us as we sing to you. This is my desire. Everybody, let's sing. To honor you. Let's praise God and let's lift up our hands unto Him. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, we worship you. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. All I have within me, we give you praise, Lord Jesus. We give you praise, Lord. Purihin ka, Panginoon.
let's lift up our hands unto the Lord. Hallelujah. Everybody. Lord, I give you my heart. I give you my soul. We give you our lives, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. One more time. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord Jesus, we love you, Lord. We praise you and worship you. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord Jesus, we are so unworthy to face you and to receive all these blessings, and yet you give it to us, Lord, because you love us. You care for us. Lord, we honor you and we praise you today. We thank you for 1 year of blessings. And as we reminisce and as we recall your blessings last year, Lord, we know that we need to offer our lives to you right now, right here. Lord, please bless us. Please guide us. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-offer ang buhay na ito, Panginoon, sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Ama. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po at talagang napakaganda at napakaliwanag ng araw ngayong umagang ito. At tunay na napakaganda ng ating buwan sapagkat ang ating buwan ngayong Enero ay Bible Month. Ito ay diniklara na sa ating bansa na tuwing araw ng Enero, unang araw ng taon, ipinagdiriwang natin ang Bible Month sa ating bansa. At nakikita natin na tayo ay magkakaroon ng paligsahan. Ang ating mga Bible quiz, Bible trivia, ang Metro Manila 2 sa darating na Sabado. At nakikita natin yung paghahanda ng bawat isang miyembro ng ating iglesia dito sa Tipas ay talaga namang ganun na lang ang paghahanda nila. Pag-aaral, lalong-lalo na sa buong aklat ng gawa o Acts. At nagpapasalamat tayo, lalong-lalo na sa kanilang mga teachers na nagtuturo sa mga bata at gayon din po sa may mga edad na tunay na magkakaroon tayo ng kumbaga sa ipagtatanggol muli natin sapagkat tayo po ang defending champion dito sa Bible quiz dito sa Metro Manila 2. Ito po ay gagawin na sa Sabado. Ngayon pong araw na to ay napakahalaga po ng ating pag-aaralan. Ito po yung celebrating the First Fruits Festival. At kung tawagin nga po ng ating iglesia to ay Unida Thanksgiving Sunday. Ito po yung, kaya yung kanta natin kanina, nakita natin yung kanta natin, yung hasik, paghahasik. Ito po yung sowing into God's field and reaping God's favor. Tayo po ay tumayo at basahin natin ang ating palatuunan ng ating pag-aaralan ngayong pong umagang ito. Ito po ay yung matatagpuan natin sa Proverbs o sa Kawikaan 3:9-12. Dinagdagan ko po na isang verse kasi kailangan isama na po natin yung 12. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisigla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, biglang dito sa 11, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita, tayo po ay makakaupo na. Honor the Lord with your possessions. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Ito po ay isang alalahanin o isang pamamaraan na nandoon lagi ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. We trust the Lord with all our hearts. Ito po ang sinasabi nga sa Proverbs 3:5. Yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon with all our hearts, ng buong puso at buong pagkatao natin. When we trust Him, at nandoon ang ating parangal o honor sa Kanya with generosity, nare-realize natin at alam ng bawat isa sa atin that He is the great provider and that God has
inexhaustible resources. Huwag natin pong kakalimutan, ang Diyos ang lumalang ng langit at lupa. Lahat ng nandito sa kapaligiran natin, Kanya po yan. Tayo po ay dumating dito sa mundong ito. Wala pong dala tayo, nakabalot lang po tayo ng lampin nung tayo ipanganak. At alam po naman natin na tayo ay babalik sa Kanyang sinapupunan o sa Kanyang piling na wala rin tayong dadalhin. Ano po ibig sabihin nito? Tayo po ay tagapamahala lang ng lahat ng mga bagay na nandito sa lupa na sa Kanya rin ang gagaling. Honor the Lord with your wealth. First fruit. Kaya po ginagawa natin to sa unang buwan ng taon. Giving God the first and best of your income. Kinikilala po natin siya na sa Kanya nang gagaling ang lahat ng mga bagay na ito na ating tinatamo o nasa ating mga sarili. Using the resources for godly purpose. Dito po siya nalulugod. Ito po ang kagustuhan at kalooban niya. At hindi po, not just self-indulgence. Na ginagamit natin ang mga pagpapala, ang mga bigay sa atin ng Panginoon sa mga maling paraan, sa mga makamundong hangarin at pansarili. Tayo po, lagi nating tatandaan ay mga steward lang po tayo dito. Tagapamahala lang po tayo ng ating Panginoon na siya ring nagbibigay ng lahat ng mga resources dito. Sabi nga po sa verse 10, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. God is the master and distributor of unlimited resources. Alam na alam niya kung paano tayo niya, mga anak niya, at nakikita niya kung paano natin ginagamit yung mga resources, yung mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Alam niya, He knows how to prosper. At tayo'y patuloy niyang aalagaan para sa lahat ng mga taong nandoon at pinaparangalan lagi siya with the resources He has given them. Ito po yung tinatawag nating sowing into God's field and reaping God's favor. Sa verses 11 to 12, sabi naman po, makikita natin, biglang, kumbaga sa biglang kumambyo yung ating yung verses dito, napakaganda po. Sabi dito, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Don't despise the Lord's discipline. Huwag po nating ikagalit kapag tayo ay dinidisiplina ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok, challenges na dumarating sa ating buhay, mga karamdamang ating tinataglay. Kasi it stems from His love and aims to make us wise and righteous. Ginagawa ng ating Panginoon itong lahat ng ito para ituwid niya tayo. Turuan niya tayo. Lumapit tayo sa Kanya.
At lagi natin siyang alalahanin, sambahin, purihin. Sapagkat bagamat nandoon ang mga pagsubok o challenges sa ating buhay, alam naman natin na siya ang lagi nating kapiling at kasama. Sa ating mga karamdaman, sino po ba ang ating dakilang manggagamot? Siya po. Siya po ang magbibigay ng lunas at kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang inaantay lang niya, dumulog tayo sa Kanya at manalangin tayo sa Kanya. The purpose of discipline, it is a sign of fatherly love. Tinuturuan niya tayo, tinetrain niya tayo to be Christ-like, patungo ng kapayapaan at righteousness. Ang Proverbs 3:9-12 is a call to honor God with our resources, with our wealth, ating mga tinatangkilik, itong mga ating mga income, ito po yung ating mga first fruit. Kaya po itong unang buwan ng taon na to ay ipagkakaloob na natin sa Kanya. Leading to overflowing blessings. And to endure His discipline. Chastening. Na nandoon lagi ang patience, nandoon lagi ang submission natin sa Kanya. Na ipinakikita sa atin at nare-recognize natin na ito ay isang sign ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo ina-abandon. Minamahal niya tayo. At ito po ay ultimately leading to spiritual growth and deeper fear and respect for God. At makikita po natin, dumadako na po tayo sa bandang huli ng ating pag-aaral. Ito pong Proverbs 3:9-12 can be related to Jesus' resurrection through the themes of first fruits, trust, pagpaparangal sa ating Diyos, and the ultimate health and life that come from Him. At alam ng bawat isa sa atin, the resurrected Christ is the embodiment and fulfillment of these principles. Noong ipagkaloob ng ating Panginoong Hesus, ang Kanyang buhay doon sa cross, sa bundok ng Kalbaryo, ano unang-una po nating naiisip at nalaman? Yung submission. Submission niya sa will ng Kanyang Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Nandoon din yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat alam niya na sa pangatlong araw ay siya ay mabubuhay na muli. At siya ang ating magiging Panginoon at tagapagligtas na ating mga buhay. Sa kanyang pagkabuhay na ito, ipinakikita niya sa bawat isang mananampalataya, sa bawat anak niya. Ganon din po ang mangyayari sa atin. Mabubuhay din po tayo nakasama at kapiling niya habang buhay. Jesus as the first fruits, sabi nga po sa 1 Corinto 15:20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Just as the first fruit offering in Proverbs na pinag-aralan natin kanina demonstrates prioritizing God sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik,
mga income, material wealth. Ang role po naman ng ating Panginoong Jesucristo as the ultimate first fruit shows ang priority ng ating Diyos in conquering death and providing eternal life sa lahat ng bawat isang kumikilala at nananampalataya sa Kanya. At sa katapus-tapusan po, in essence, while Proverbs 3:9-12 offers principles for blessed earthly life, ito po yung ating sineselebrate ngayon pong umagang ito, a blessed earthly life based on honoring God, pagpaparangal sa ating Diyos. Jesus' resurrection reveals the eternal and ultimate fulfillment of these principles. At makikita natin dito yung sa pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus, demonstrate that a life wholly devoted to God results in victory over death. Ang bawat isa sa atin ay hindi mananatili doon sa kamatayan, doon sa kasalanan. Kung hindi, it's a promise of a new life. At napakahalaga po mga kapatid at mga magulang, ang ating pag-aaral ngayon pong umagang ito, na nandoon lagi ang trust o pagtitiwala, nandoon lagi ang honor o pagpaparangal, at alam natin ang buhay na walang iba kung hindi ang nagbibigay lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon. Nandito kaming mga anak mo para i-honor ka namin, Panginoon. Parangalan ka namin sa pamamagitan ng aming first fruit o sa aming mga tinatangkilik. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang nagpakakaloob, ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming tinatangkilik, income dito sa mundong ito, Panginoon. At nandito ang bawat isa sa amin, Panginoon, ngayon pong umagang ito, para alalahanin ka, dakilain ka, i-respect, Panginoon, ang lahat ng ginagawa mo, sapagkat alam namin na ikaw ang patuloy na nagkakaloob at nag-aalaga, nagpa-prosper sa lahat ng mga anak mo dito sa lupa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mabiyayang mensahe. At ngayon naman po, pakihanda po ang ating red envelope said to contain our first fruit offering for the year 2026. At ito po ay ating ihuhulog sa red box na nasa altar. Sumilay na ang katuparan ng ipinangakong pabor ng Diyos. Pangakong ganap at di magwawakas. Lahat ng nasasabik sa kanyang pagkilos ay magpurit magdiwa. Halina't salubungin ang tunay na pista ng kanyang kabutihan. Narito na! Pista ng iyong kabutihan. Pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan,
katapatan, pinagdiriwang namin at iisang Diyos ang manunubos. Jesus, isang Kung wala na po, ihanda po naman natin, maging bukas palad tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Kasabay po ng tanging awit ni Nabam at Mateo Lantan. Is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me shaken. I've never been more glad, and I put my faith in Jesus, but He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. It's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Came when blue, my house was
tinatawagan po sa harapan, pumila lang po. Mauna po sa pila ang sumapit ang kaarawan, anibersaryo ng kasal, at tayo pong lahat para sa mga espesyal na pasasalamat sa Panginoon.
ngayon mula doon sa kalulatian ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power. Tanggapin natin na hindi naglilikat na pagpapala ng Diyos Ama, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, pakikipisan ng Diwang Banal, nang siyang sumaatin sa ating pag-iulay at sa muli nating pagkikita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon magpakailanman. Amen. Ating pong sambitlain ang pabaong mensahe. Tayo pong lahat, ako ay magbibigay ng may kaluguran bilang pagpapahayag ng aking pasasalamat at pagkilala na ang lahat ng mga pagpapala ay nagmumula sa inyo. Ang ating pong mission statement, tayo pong lahat, Antipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa po sa ating lahat. At welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that, para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong January 18, 2026, sa atin pong naging pananambahan, ang nagatid po ng mensahe ang atin pong Predicador June Pagsisihan. Tanging awit, Sister Bam Lantan, ganyan po, Brother Mateo Lantan, ganyan po kasama rin po ang TUC Adult Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Elder Cora Ocol, hymns leader po natin, Sister Grace Kiabiab, ganyan po Brother Ben Filio. Narration leader, Sister Edith Maglipod. Sa atin pong pananambahan next week, January 25, 2026, ito pa rin po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicador Jojo Filio. Tanging awit, Sister Sara Bana, ganyan din po, TUC Young Adult Choir. Ang magsisindi po ng kandila ang atin pong Elder Grace Kiabiab. Hymns leaders po natin, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para po sa ating midweek service and prayer meeting, ito po ay sa darating na January 22, 2026, sa ganap naman po na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicador June Pagsisihan, Patnugot, TNP June Kayabyab. Ang magbibigay po ng testimony, Brother Cito Bana. Tanging awit, Brother G-Boy Ocol, at hymns leader po natin, Sister Chona Pagkalinawan. Pagtatama lang po ang nagsindi po ng kandila para po sa araw na ito ang atin pong Sister Annaliza Barakiel. Ito naman po ang ating mga flower sponsors. Pastor R and Elder Nir Salantan, Sister Yvette Balita, Sister Pearl Lakiabyab, and Brother Ariel Barakiel. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179-065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din itong di-transfer through GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation din po ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang Sunday School pa rin po ay nagpapatuloy. Ito po ay sa ganap na ika-8 ng umaga dito po sa ating iglesia, and for adult class, meron po itong online. Prayer meeting po, every Wednesday pa rin po sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Ganyan din po, magkakaroon pa rin po ng Bible study para po sa mga hindi makakadalo sa dako po ng Bagong Ilog para po sa ating Bible Trivia or sa ating pong District Celebration ng ating pong First Fruit.
So for BS Family 1 and 2, via Zoom pa rin po, at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Para po sa ating mga kababaihan, magkakaroon po ng New Year Fellowship. Ito po ay sa darating na February 1, 2026 sa ganap po na 1:30 dito po sa atin pong iglesia. Kindly wear your best cloud dancer or off-white po na costume. Ayan po. So makita-kita po lahat ng kababaihan sa darating po na February 1 para po sa inyong New Year Fellowship. Atin naman pong batiin ang mga magdiriwang at nagdiwang ng kanilang pong kaarawan para sa linggong ito. Yan pong January 16, Sister Linya Mataya. January 20 naman po, Brother Feds Magsino. January 23, Kalia Quincy Del Rosario. January 23 din po ang atin pong TNP Ed Bay. January 24, Brother Oscar Reyes del Sol. Yan din po, Brother Ariel Barakiel. Yan din po, January 24 pa rin, Brother J.I. Talampas. At ang last po, January 24, Sister Yvette Balida. Muli po, maligayang kaarawan po sa bawat isa po sa inyong lahat. At kung maaari lamang po ang mga tatawagin ay tumayo at kumaway po sa ating kapulungan para ma-welcome. Tinatawagan po ang ating mga kapatid na sina Russell John Villar, Angelina Tampus, and Ken Pinili. Ayan. Welcome po sa ating Tipas Unida Church at we look forward po na muli po namin kayo makasama sa ating mga gawain at pananambahan. Sa pagkakataon pong ito, atin pong tinatawagan ng atin pong Sister Gigi Ordonez. Ayan, good morning po sa lahat. So dahil po meron tayong upcoming MM2 for the celebration of Bible Month, saka yung ating first fruit, meron po tayong Bible quiz na mangyayari po sa Saturday na po ito. At ito po ay mag-uumpisa ng 8 o'clock in the morning at yung contest po ay mag-uumpisa ng 10. So nais po nating tawagin, i-present sa Tipas Unida Church ang ating mga magigiting, masisipag at matatalinong contestants. So, tawagin ko po isa-isa. 3 groups po sila, ano? So, for the intermediate ages 10 to 12, Marel Cruz. Punta po dito sa harap. Ayan, pakuna na lang din mamaya ng picture. Marel, and then Jello Esguera. Aish Talampas. Ayan, punta po kayo dito sa harap. For the intermediate ages, 13 to 27, dito sa harap. Ito po yung ating mga high school and college. Miel Pagkalinawan, Carlos Son, and Billy Balona. And for our adult, kababaihan, kalalakihan, and YA, Jackie Ordonez, DJ Ordonez, Semper Bana. Ayan. Ayan. Asan na yung iba? May absent? Wala si Mariel. O, sige. So, sila po ang ating mga contestants, representatives for UCC Tipas na magko-compete for Saturday Bible Quiz against all the local churches of MM2. Pag sila po ay nanalo sa contest, sila po ay ipapadala sa May 2026 sa Assembleya for the national competition. So, nais po nating ipanalangin kasi ang Tipas po, UCC Tipas has been blessed throughout the years na lagi pong champion sa district at champion sa national. So, may pressure. May pressure po sa ating mga contestants, pero napakahusay po nila. Talagang, everyday, kasi too short na lang po yung time namin eh. Everyday po sila pa yung talagang ang gagaling. Kabisado yung acts. So, ngayon po, nais po nating ipag-pray sila.
Kasi wala naman pong pinakamabisang paraan, kundi ang panalangin para sa kanilang competition, na sila po ay bigyan ng wisdom, kasi baliwala po lahat yung pag-aaral, kundi kung hindi po nandun yung gabay ng ating Panginoon. And we entrust them to the Lord, that the Lord God will give them more wisdom, strength, na maging okay po yung kanilang kalakasan. Huwag magkasakit, at maging okay po. Ay, si JM. Si JM, back up. JM, come here. Ayan. So, ayan po. Para po silang lahat ay ready. Amen po ba? Nais po naming aniyahan din ng lahat na this week, ipag-pray po natin sila daily. Kasi mamaya pong hapon, meron po kaming mock contest. Pwede pong pumunta rito yung nais manood. At sila po ay lalaban sa iba't ibang grupo ng kabataan. So meron po silang competition mamaya. Titignan po natin yung husay nila. And then this week, meron po silang mga additional group studies and then a final mock contest. So magpapahinga na po sila ng Thursday and Friday para relax mode at sila po ay maging ready for Saturday. Amen? So, hindi po sila kinakabahan. So, tayo pong lahat bilang isang church ay tatayo. Tayo po ay pangungunahan sa panalangin ng ating pre-June, pagsisihan, para po sa kanilang dalalapit na competition. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka naming dinadakila, pinasasalamatan, Panginoon, sinasamba, sapagkat nandito, Panginoon, at sa harapan ng bawat isa, Panginoon, ng iyong mga anak, na tunay na patuloy mong ginagabayan, Panginoon, patuloy mong tinuturuan ng iyong mga aral, yung mga tuntunin at yung mga salita, lalong-lalo na po, na gagamitin nila sa Bible Trivia. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na lahat ng mga kaalamang ito, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. At nagpapasalamat po ang bawat isa, Panginoon, sapagkat itong mga anak mong ito, Panginoon, ay pinagkalooban niyo po, Panginoon, na makasali at makasama sa Bible Trivia, Panginoon, na gagawin sa Sabado. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tunay na nandoon lagi ang aming katapangan, sapagkat alam namin na sa aming pagre-review, alam namin, Panginoon, na sa aming paglaban, Panginoon, sa Bible Trivia, sa iba't ibang mga kapisanan din, Panginoon, sa iba't ibang mga local churches ng Metro Manila to sa Sabado, ay ikaw ang lagi naming kapiling at kasama, at ang banal na presensya niyo ang laging mapa sa bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy mo pong gabayan sila, pagkalooban ng good health, Panginoon, hanggang sa mga competition na darating, Panginoon. At ang banal na presensya niyo ang lagi mapa sa kanila sa kanilang pagre-review. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pangangalaga niyo po sa bawat isa, sa pagtugon niyo po sa aming mga panalangin, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. May picture kayo? Sige, isang picture daw. Thank you po. Picture na lang. Ayan. Muli, ating pong isama sa panalangin ng ating pong mga kalahok ng Bible Trivia at para naman po sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating pong Noah Project, thank you po sa lahat ng patuloy na nag-share ng kanilang blessing.
para po mapuno ang ating building block. So ngayon po, ibabalik po natin ang biyaya sa ating pong raffle at makakatanggap po ng kantahanan shirt. Pwede po bang makibunod po ng isa po? Maraming salamat po sa pag-support sa NOAA Project. Congratulations po sa ating pong Tita Lucy Filio. Maraming salamat po. Patuloy po nating suportahan ang pagpuno po sa ating pong building blocks para po sa ating pinapangarap na church. Tayo pong lahat ay tumayo. Give